Salamat. Sige lang. So, nandito po tayo sa back part ng house ni FPRRD ngayon. So, sa nakikita nyo, may mga barangay tanod na po tayo na nakapwesto dito. All ano na po, ready na po sila sa lahat. So, binabantayan every corner of the house. So, dapat kalma lang po tayo. Update ako. Salamat. Lagi. Salamat. Sige lang. Ay, oo. Ito po. Hello po. Thank you for coming. Sure. Ito rin. Update natin. So ito po yung back part. So again, may mga tao na po tayo nakapwesto dito. So wag po kayong mag-alala. Everything is under control po. So nandito na po yung ibang barangay captains natin who are helping us out on this fight. Tapos ano din, may mga pulis na din tayo na nakapwesto dito, yung mga regular na nagpupwesto dito. So ito, mga barangay tanod natin. Yan, hello po. Salamat. I'm just giving an update sa kanila sa back portion ng house. So, Di ba ang tanod na ito? Every night dito na dito. 20 plus na kayo. Kanin nagbok natin. Hindi pa nagbok. Nagbok ka po. so mailaw po dito kasi medyo this is the ano po kasi parang ito talaga yung back part ng house. So ito po yung binabantayan po ng ating mga barangay tanod and some other private citizens na tumutulong din sa atin. Ya ka na mula ako. So ito, panawagan ko po sa lahat na kalma lang po tayo. I know that the news is really, shocking and surprising sa lahat po sa atin. Pero everything is really under control. May mga nakadeploy na po tayong mga tao dito sa front and back part ng house ni FPRRD. So, kalma lang po. Tapos just in case if they would push through with the search talaga, let's just follow them. But let us all be vigilant lang po. Yan lang talaga yung panawagan natin sa laban na ito. And of course, keep yourselves updated. Kasi hindi natin alam na again i-reiterate ko lang ito. Ang chismis po sa QJC before, nagkatotoo po. So that's the reason why we are calling everyone to be vigilant because baka ang chismis na ito ay magkatotoo din. And yeah, so shocking and talaga, nakakahina ng loob kasi elections are fast approaching. And alam naman po natin kung ano talaga ang purpose nila, why they are doing this against the Duterte family. Alam naman natin na may tinatanim silang mga tao na manalo para they can govern and lead the city. Alam nila na marami silang makukuha dito and marami silang magagawa, and they know exactly that Davao has millions of voters that they can exploit in the upcoming vice presidential and presidential elections in 2028. So again guys, pinakita ko sa inyo ang situation sa back part ng bahay ni FPRRD. Everything really is under control. May mga tao na po talaga tayo and tinatawagan ko po ang lahat na kalma lang po and let us refrain from spreading false alarms kung ano-anong mga haka-haka about this alleged raid sa bahay ni FPRRD. So yan lamang po ang update natin sa part na ito.
So we'll keep you updated po. Maglilibot lang po kami. Salamat po sa pag-watch ng live. Thank you po. Thank you.